Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Jojo, isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Valenzuela. Napasulat ako kasi masamang-masama ang loob ko. Wala akong mapagsabihan na tingin ko makakaintindi sa akin. Baka sakaling sa pamamagitan ng pagsulat ko sa inyo, gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Baka din makatulong ang mga opinyon ninyo sa pinagdadaanan ko ngayon. Dati po akong may kabiyak. Childhood sweetheart ko si Emma. Maaga kaming nag-asawa at 5 years na nagsama. Nang magkaanak kami, batid naming dalawa na hindi sasapat ang kita namin kung dito lang kami sa Pilipinas magtatrabaho. Gaya ng maraming magulang, nangarap kami ng maganda at komportableng kinabukasan para sa aming anak. Sabay kami nag-apply ng trabaho abroad pero siya ang sinuwerteng natanggap. Ako naman ang naiwan sa anak namin. Ilang buwan pa lang siyang nangibang bansa, naglaho na siya na parang bula. Hindi ko na siya makontak. Nakibalita ako sa mga kamag-anak niya at doon ko nalaman na may kinakasama na pala siya. Tuluyan niya kaming tinalikuran ng anak niya. Napakasakit pero kailangan kong tanggapin. Tumayo akong ama at ina sa anak ko. Hindi ako namili ng trabaho. Basta marangal, sinusunggaban ko para maitaguyod ko ang mga pangangailangan ng bata. Nagbunga naman ang lahat ng pagsisikap naming mag-ama. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at ngayon ay may maayos na trabaho na. Sa katunayan, bumukod na siya ng tirahan. Suportado ko ang kagustuhan niyang maging independent. Madalas naman niya akong dalawin kaya ayos lang. Noong nakaraang linggo, dinalaw niya ako gaya ng nakagawian niya. May sorpresa daw siya. Laking gulat ko nang dumating siyang kasama ang nanay niya. Nagdilem ang paligid. Bumalik ang mapait na alaala ng pag-iwan niya sa amin ng walang paalam, ilang dekada na ang nakakaraan. Naalala ko ulit na hindi man lang siya nagdalawang isip bago niya kami ipinagpalit sa lalaki niya. Nanumbalik ang maraming taon ng paghihirap at pangungulila. Binasag ko ang nakabibinging katahimikan nang sabihin kong yun na ang una at huling pagtungtong ni Emma sa pamamahay ko. Sinabi ko rin na mas mabuti kung noong mga oras na yon ay umalis na siya. Umalis siya ng luhaan. Hinabol siya ng anak ko. Galit sa akin ang anak ko ngayon. Bakit daw hindi ko mapatawad ang nanay niya? Bakit daw ayokong mabuong muli ang pamilya namin? Tambalan, bakit ganon? Bakit sa huli, parang ako pa ang mali sa mata ng anak ko? Bakit parang nakalimutan niya ang ginawa ng nanay niya sa amin? Bakit parang hindi niya maalala na sa mahabang panahon, kaming dalawa lang ang magkasama at kinaya naman namin? Hindi ko na kayang makasama si Emma sa iisang bubong. Paano ko ba ito ipaiintindi sa anak ko? Ayoko namang lumayo ang loob niya sa akin dahil dito. Salamat sa inyong payo.
ang inyong tambalanista, Jojo. Ay. Friday na kasi. Hindi makapag-function yung mga emotions ko. Parang napapagod din siya. Napagod ako sa kwento mo, tapos sa Friday pa ngayon napagod ako, tapos yung yung natanggap kong sweldo naubos na din. So parang wala na, tuyot na po yung utak ko. Nakakatamad na, wala na. Wala na, ayaw na. Lobat na. Lobat, charot. Alam mo, Jojo, hindi talaga madali ang iyong pinagdadaanan. And katulad nga na laging napakaluma at napakapaulit-ulit na sinasabi, only time can heal those wounds. At siguro at this point in time, hindi pa ganon. Hindi pa nahilo ang sugat. Talaga manunumbalik talaga 'yan. Lalong-lalo na lahat ng mga pinaghirapan mo, tas babalik-balik lang ng ganon. Parang feeling mo talaga sila pang dalawa yung nagkampihan. 'Di ba? Lahat ng nararamdaman mong pagtatampo at sama ng loob ay very valid. Yung nararamdaman din naman ng anak mo na pagtataka kung bakit hindi mapatawad, valid din naman yun kasi syempre natural lang naman para sa isang bata na mabuo yung kanyang pamilya, gusto naman niya talaga yun. Hindi ko sure kung valid si Emma. Invalid na siya. Hindi ko sure. Hindi ko lang sure talaga kay Emma, 'di ba? Hindi rin natin alam kung ano yung explanation ni Emma. Yun lang, yun siguro yung pwedeng kung bibigyan ng chance, siguro chance to explain and not necessarily to forgive immediately and to forget agad, ganun. And alam mo, yung anak mo malaki naman na siya. So hindi na yan bata para hindi maintindihan yung nararamdaman mo ngayon. Kung di kanya kinakausap, kasi nagtatampo siya, hindi naman forever ang pagtatampo. Hindi naman yan naaabot ng maraming taon. And for sure, alam naman to ng lahat ng mga sumama sa kanila mga single parents, nakita nila yan. Akala lang natin minsan, parang hindi na-appreciate ng mga anak natin yung ginagawa natin para sa kanila. May mga feeling tayo na, bakit ganun? Sobrang tindi ng buhos ng pagmamahal, tapos parang walang balik. 'Di ba? May mga ganun tayong feeling. Akala lang natin, hindi kasi lahat ng anak showy sa kanilang feelings, hindi lahat mabulaklak magsalita, hindi lahat showy, ganon. So akala mo lang, hindi na-appreciate ng anak mo lahat ng pinaghirapan mo, pero alam niya yun. Siguro lang, dahil nanay niya pa rin kasi talaga yun, gusto niya lang intindihin. Gusto niya lang lawakan ang kanyang pangunawa tungkol sa bagay-bagay. Na ngayon naman, hindi ka naman namin muna mapipilit. Totoo. Diba? In time, dadating din yan. Siguro pwede mong bigyan ng chance to explain. Ganon. Wag yung galit ka kaagad. Kasi kung tutuusin, tapos na naman eh. Naitaguyod mo na, actually, nakaka-proud ka na nga eh. Mm-hmm. 'Di ba? Kung sumali ka sa isang noontime show, baka binigyan ka ng jacket eh. Plus 5,000. Plus 5,000 for sure. Di ba? Tsaka baka motor kung yung noontime show host medyo may sponsor nung araw na yon. Di ba? Umalay mo may kasama pang pangkabuhayan correct, showcase. Hindi posible kasi very good talaga yung ginawa mo. Promise na hindi mo pinabayaan yung anak mo, tinaguyod mo, lumaki siyang maayos, natutong maging independent. Para sa akin, kapag ang isang anak ay natutong maging independent, ibig sabihin naturuan mo siya ng tama. Binigyan mo siya ng tamang values. Binigyan mo siya ng tamang skills. Na ituro mo sa kanya yung mga dapat para mamuhay siya ng sarili. So, good job ka doon. Walang question. Agree ako doon. Panahon ang magsasabi kung kailan mahahanap ang solusyon dito. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama sa anak mo, wala ka din namang ginawang masama kay doon Emma. Sa dati mong asawa. Mm-hmm. It's just that, di ba nagkaroon kayo ng desisyon to
live a life on your own. Yes. Diba? So, yun na yung naging setup. Intindihin mo lang siguro sa panahong sa pagkakataong ito, yung perspective ng anak mo. Ang intention naman niya, diba, coming from your son's perspective, gusto niya siguro na magkaroon ng buong pamilya ulit. Which is actually a good intention. Nice naman. Wala Yes. namang masama doon. Yes, kung iintindihin naman natin yung perspective mo or pilit mong ipapaintindi sa anak mo yung perspective mo, yun medyo matagal-tagal na proseso, feeling ko lang. Kasi kailangan dito ng involvement din nung babae para maintindihan both sides. May nadinig ka? Na ano? Na Oo ano? nga, may nag-beep. Saan? Oo, may sinabi, mananalo ka sa loto. Hindi ko narinig. Hindi ko narinig. Dapat narinig Hala, mo. bakit hindi ko narinig? Ba't ikaw lang Sabi niya, nakarinig? mananalo ka sa loto, tumaya ka na mamaya. Ganun. Anong number? Teka lang, ba't ba ako nakikinig sa'yo? Nakikinig kasi ako sa'yo eh. Meron ba dapat marinig na beep? Ano ba yan? Wala akong May narinig. tumunog, sabi niya, bibigyan ka ng jacket. Ganun. And 5,000 pesos. Yun na yung senyales. Yun ba? Narinig nyo ba mga Hindi ko kabisyo? narinig. Naku, doon sa mga nakarinig, may magandang balita po naghihintay sa inyo ngayong araw na ito. Ba't hindi kami kasali? Nakakaloka. Ayun, Anyway, so going back, yung pagpapaintindi sa Teka, may perspective narinig mo. ka ba? Oo, meron nga. Meron ako dinadinig, Chloe. Meron. Hala, ba't ako walang narinig? Mahaba siyang beep na matinis. Oo. Mahabang beep na matinis. Yes. Hala, oh my God, second coming na. Yung mga nakarinig sila daw po may iiwan. Nagbago na ng rules. Nagbago na na rules yung mga nakarinig. Yung mga kasi hindi namin narinig. Kasi yung yung narinig ninyo mahabang beep, naku, tawag yan ng tawag yan ng kabilang, tawag Hindi yan ng... nyo ba narinig? Hindi ko narinig. Wala akong narinig. Hala. Nagulat nga ako eh. Totoo ba? Malakas. Ano yun? Ang galing na dinig mo, Chloe, kahit hindi ka naka-headset. Meron siya. Talaga? Meron ba? Diyan, sa may ano. Saan ba? Teka Oo. lang. Hoy, prank ba to? Pinaprank niyo ba Wala ako? sa live, wala din sa inyo. Dito, sa booth? Sa area ng console, sa may console. Dyan. Talaga? Kaya pala, medyo bungol kasi ko talaga eh. So, nandiyan sa area mo, partner. Oo. Pero narinig mo sa i-rewind ears, ko yun, sa sabi niya, ears mo. tumaya ka sa loto mamaya, mananalo ka. Sabi Hindi, niya ganun. ako ang sabi ng guardian angel ko sa akin, ligtas ka. Hindi mo narinig yung tunog. Sorry po, na-distract kami. Na-distract si partner. Pero, malakas nagulat- siya. Di ba, sabi ni Jasper Zulueta, narinig ko rin. Hindi, sabi niya, Eme. Kapaniwala ka dyan kay Jasper. Di sabi niya, ikaw yun, Ems, pangalan. Anong Ems ka? Emmy Lou. Close kayo kaya Ems. Okay. Narinig niyo po ba yung sinasabi ni Oo, partner? na-distract lang kami. Na-distract. O, syempre, balik. Okay, going back. So, Going back ka. kung ipapaintindi mo yung perspective mo sa anak mo, medyo mahaba-habang proseso yun kasi kailangan ng participation ng nanay niya na parang tama naman yung sinasabi ng papa mo sa iyo na nagkaroon ako ng kasalanan sa kanya. So medyo mahabang proseso, 'di ba? So Kasi nga ang sa POV ng bata, ang iniisip niya ay kumpletong pamilya. Yes. So yung tinatry mong ipaintindi na hindi dapat ganon kasi ako lang ang nagtaguyod, Mas matagal iniwan niya yun. tayo, ganon. Baka hindi, ang sinasabi ni Hindi partner, agad. baka hindi niya agad Mas matagal. magets. Oo, baka hindi niya Oo. kaagad maintindihan yung part na yun. kaya sinasabi natin panahon ang magsasabi. Sa iyo matagal, sa anak mo medyo mukhang madali-dali ng konti. Pero ito na lang pagpalubag sa loob mo, Jojo. Saludo kami sa iyo. Tama sinimulan na ni Nicole ito. Saludo kami sa iyo. Ginagalang namin at talagang hinahangaan namin yung naging behavior mo sa anak mo. Correct. Isipin mo, bakit siya mabait sa nanay niya? Kasi hindi mo siniraan yung Yun nanay din. mo. Nanay niya sa kanya. sa kanya. Oo, hindi Diba? kahit Kasi kumbaga alam niya sigurong iniwan pero hindi na yung maraming paninira kasi may mga iba dyan na Correct. pwedeng siraan sisiraan talaga yan. Alam mo yung nanay mo, manluloko talaga yan eh. Oo. Diba? Malandi kasi yung nanay mo, sumama sa iba, wala man lang paalam sa Ay akin. nako, yung Diba? nanay mo talaga pokpok ng taon, di ba?
Pwedeng ganun yung mga sinabi pero Correct. hindi Kasi eh. kung yun ang case, hindi na mag-a-attempt yung anak mo Na kontakin yung nanay niya. Oo, na kilalanin ang nanay niya. Correct. Nadalhin yung Diba? nanay niya pati sa'yo. Correct. So yung ganung klase ng behavior, kahanga-hanga yun, hindi mo pinalabas na masamang ina yung nanay niya. Diba? Kasi sa iba, sisiraan talaga yun, makuha mo lang yung amor ng anak mo. At dun pa lang, makikita kung gaano ka kagaling. Wala lang. Correct. Kasi, bakit namin to sinasabi? Kasi baka at this point in your life, bigla You're ka feeling tuloy, down. you're feeling down. May feeling ka siguro ngayon na, saan ako nagkamali? Parang tuloy, parang ang dami mong questions sa pagpapalaki sa anak mo. Kasi sa gitna ng lahat, nahanap pa yung nanay at yung nanay dinala pa sa'yo. Diba? Parang may feeling namin down na down ka dahil doon. Hindi eh. Kung titingnan mo sa ibang perspektibo, okay nga yun eh. Oo. Kasi madami kang naiturong tama din doon sa anak mo. Totoo yun. Yung sinasabi naming panahon na magsasabi, wait ka lang until ma-realize ng anak mo kung gaano ka kabuting ama. Diba? Hindi na, tama din yung sinabi ni partner kanina, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na-appreciate ng anak mo. Darating yung time, ma-realize ng anak mo yung value mo bilang tatay. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality. Yarn. Sa aspetong yun, 100% pogi point ka sa langit eh. Ligtas ka sa aspetong yun kasi sabi nga ni JR, sabi lang naman to ni JR, gawain ng mga nanay yan, siraan yung tatay. Siya naman yun ang iwan at dinala lang yung bata. Naalala ko tuloy yung yung isa ko nabasang meme. Pag pinagalitan pala yung anak lang pala, akala ko kasama yung tatay. Tawang-tawa ako dun eh. Kasi di ba minsan pag pinapagalitan yung anak, madadamay na pati yung Damay tatay. lahat, Oo. Nakakalurky. Kahit yung kachat mo na ikaw lang naman yung kachat. Galit din doon yung nanay mo sa kachat mo. True. So yun pa lang, sa aspetong yun, panalo ka na eh. So wala kang dapat ikaw worry. Yes. Expect kasi para dalhin ng anak niya, ibig sabihin, binavalue ng anak na tay, hinanap ko si nanay, pwedeng hindi na kasi sabihin sa kanya. Correct. Kung maganda yung sinabi ni Chloe, yung pagkikita nila ng nanay niya, pwede namang hindi na sabihin sa'yo, Jojo. Correct, Pero oo. pinagpaalam pa sa'yo. Tsaka dinala pa sa bahay mo. I mean, Yes. of course, the home is sacred. So, pero dinala doon. So, alam mo yun, baka nga parang, yung si anak nga, baka clueless lang din sa tindi ng, siguro, ganun kakagaling mo siyang pinalaki na hindi niya na-realize how hurt you were. Oo. Hindi niya naramdaman yung sakit, pangungulila. Hindi mo na ipakita yun eh. Ang mas na ipakita mo sa kanya yung palakihin mo siya ng tama. Ganon. Correct. And sana Goods ka talaga, doon. truly, dito sa mga sinasabi namin, truly gumaan yung pakiramdam mo. Kasi yun naman na intention mo 'di ba? Na parang hopefully when I get to share this story, gumaan kahit papaano yung pakiramdam mo. Kasi mabigat yan eh. Kasi ang feeling kong iniisip mo talaga ngayon, saan ako nagkamali? Bakit ganun? Parang sa gitna ng lahat, sila pang dalawa yung nagkampihan. Parang ganun yung dating dating sa'yo. Correct, Pero hindi Kung titingnan natin sa talagang ibang anggulo, ibang tao talaga minsan nakakakita pag wala dun sa mismong scenario Pag tinignan mo talaga dun sa ibang anggulo, nga no. Ibig sabihin, mas nakita ng anak mo yung pagpapalaki na maayos versus yung sama ng loob. Kasi kung kita ng anak mo na masama yung loob mo, lagi kang galit, hindi na mag-attempt talagang dalhin yung nanay Sira na yung nanay sa mata ng anak mo. Pero hindi di ba? Nakitaan niya ng parang ng pag-asa siguro na pwede pa kayong magkabalikan kasi nga hindi mo naman never mong siniraan sa anak mo yung nanay, yung asawa mo. Naniniwala ako darating talaga yung time. Hindi lamang yung anak mo yung makaka-realize ng value o kung gaano kakabait na tao, pati yung asawa mo. Na parang, ay grabe, no? Hindi lumaki yung anak ko kahit hindi ko kapiling, pero ang bait-bait pa rin sa akin. Yun yung magiging perspective ng nanay. Na parang hindi ako siniraan ng asawa ko dito. Diba? So, yun pa lang, ang laki na ng advantage mo
So wag kang mag-worry, yun sinasabi natin. Wag kang Yes. mag-worry na sila yung nagkampihan, na sila yung kakalimutan ka na nila at mas paborito na ng anak mo yung nanay mo, nanay niya na nanloko sa'yo. Hindi ganon. Darating yung time, marirealize silang dalawa. Again, silang dalawa, yung anak mo at yung dati mong asawa, kung gaano kakabait na tao. Isipin mo yun, no? Di ba? Tinaguyod mo ng ganon, na nahimik ka. 'Di ba, sa kasalanang, 'di ba, ginawa ng dati mong asawa. Hindi mo siniraan. Correct. So in this case, ito magandang lesson din ito for single parent, for single moms, single dads, na parang nakaka-uplift ng kanilang ng moral din, na parang ang galing no, kinaya niya. Sa gitna ng lahat, 'di ba? Mahirap na magpalaki ng anak. May kasama pang sama ng loob, 'di ba? Kaya ang galing. Kaya saludo tayo sa mga single parents. Yes. Hindi po talaga madali. Yan. Sabi ni Jerry, sa amin, bakit pag napapagalitan ng anak kasalanan ng cellphone? Ayan, kaka-cellphone mo yan. Oo. Pati nga cellphone damay. Ayun, tama. Yung simpleng statement doon, sabi ni Kineme, good job doon sa tatay kasi hindi ng brainwash. Kasi sa iba-iba talaga, alam mo, ganun sasabihin eh. Yung Diba? nanay mo, naku, yan talaga. Mga ganun eh. Ganun yung mga usapan natin eh. Wag mong gagayahin yung nanay mo kung alam mo lang, di ba? Yung nanay mo, ganyan ang ginawa. Umalis na lang nang hindi nagpaalam. Malaman-laman ko, di ba, sumama na pala sa iba. Tinalikuran yung responsibilidad niya bilang nanay. Oh. Di ba, pag ganun, magagalit ka eh. Pero hindi yun ginawa ng tatay mo. True. Kasi mabait ang tatay mo. Si Alexander is watching from Bacolod, the city of smiles. Gabby Clef, idol ko talaga tong dalawa, college days pa, 2007. Bakit iba na po ang time slot nyo? Sensya po, medyo busy lang kaya po medyo huli ako sa balita. God bless. Hindi din namin alam yung sagot, basta kami ay marunong lang kaming sumunod. Yan. Correct. Oh. Sunod lang ang sunod. Sunod lang ang sunod, ganon. Tiwala lang ng tiwala. Narinig din daw ni Kel Cruz yung ugong. Ugong ba? Parang ano ba yung tunog? Matinis. Parang may alien na po. Parang feedback ng mic. Sabi Baka ni sa Jerry ano mo, Loloy, baka dyan nga sa'yo. Oo, siguro. Sabi ni Jerry Loloy, mana ka sa nanay mo. Di ba yun yung mga linya? Totoo. Manang-mana Ka sa nanay mo. Kaya ka ganyan. Ganon. Mana ka sa nanay mo. Wow, first time nanood ng live ninyo si Raquel from Paris. Sabi ni Raquel Burka. Thank you. Salamat. Thank you everyone. Siguro kung siniraan pa nga ni Jojo yung nanay niya, baka lalong lumayo yung anak mo sa'yo. Kasi obviously yung anak mo parang gusto pa rin talaga ng buong pamilya eh. Kaya tama lang yung naging yung mga bagay na ginawa mo, Jojo. So huwag kang mag-worry. Very good, very good. Ligtas ka. Ngayon nag-overthink ka lang. Maaring na-curious lang sa mga pagkakataong ito yung anak mo. Di ba? Kilalanin, gusto makausap. Siyempre, kahit pa paano naghanap din ng Kalinga. nanay. Gusto may malamang storya. Gusto maintindihan. Ganun. Sabi ni Leslie Pascual, valid reaction at emotion ni sender. Siguro yung anak lang talaga ang gusto ng buo sila. Kaso, dapat mag-respect din siya sa feelings ng tatay niya. Dadating din yun. Magiging Time will tell. kakalma din ang lahat. Kasi syempre ngayon, hindi pa kalmado, nakakagulat kaya. Di ba kapag halimbawa galit na galit ka, parang hindi ka makaisip ng tama. Pero pag kalma na, Correct. mas nakakapag-desisyon ka na ng tama. Na-imagine namin kung paano tumigil yung mundo mo nung nakita True. mong magkasama sila ng anak mo. Correct. Gets namin eh.
At kung paano mo binasag ang katahimikan, sabi mo nga. Kaya chill ka lang, Jojo. Huwag kang mag-alala. You're in good hands with Metro Bank. Magiging din, magiging Okay ka. maayos din ang lahat. Okey-dokes. O siya na. Muna tayo? Pahinga-pahinga muna tayo. It's a Friday! Long weekend actually. Ingat po kayo. And happy Father's Day to you, partner! Kailan ba Father's Day? Sa Sunday. Okay, wala lang. Tutulog lang ako. Happy Father's Day sa lahat ng mga tambalanisa nating mga tatay. Bye-bye po! Happy weekend!